Nagsimula ang pelikula na binubuksan ang pintuan ng maestra, dahil sa may kumakatok dito. Nagulat siya nang may nakitang bata sa kanyang pintuan, kaya nagmadali ang butihing ginang na ikarga yung sanggol sa kanyang mga kamay. Tumingin siya sa may paligid kung may ibang tao pa sa labas, at ito yung araw na kinupkup niya yung bata sa orphanage. Lumaki na yung sanggol at ang pangalan niya ay si Luis. Kasama niya rin ang isa pang ulila na si Gob, at tinutulungan siya sa kanyang mga imbensyon. Sa labas ay nakita ng bata ang mag-asawa na aampon, kaya sinubukan niyang kunin ang atensyon ng kaibigan gamit ang blowhorn pero siya ang natamaan. Pinagmadali naman sila ng maestra sabay nagpaalala na lagi daw na tumindig ng maayos, ngumiti, at tignan din sila sa kanilang mga mata. Sa kabilang silid, pinakita niya sa mag-asawa ang kanyang notebook at nagkwento sa maaari niyang imbentuhin, katulad na lang ng lumilipad na sasakyan. Pero ang hilig ng lalaki ay tungkol sa sports, nakabaliktaran naman si Luis kaya ipinakita na lang nito yung ginawa niyang kakaibang sombrero. Gumawa yung bata ng demonstrasyon sa makabagong paraan ng paglagay ng peanut butter at jelly sa tinapay. At nung hindi yun gumagana, binuksan niya yung takip kaya tumapon ang buong laman nito sa dalawang mag-asawa. Sa kasamaang palad, may peanut allergy itong si Mr. Harrington na ikinagalit nung babae. Gustong humingi ng tawad nung bata sa nangyari pero umalis na lang ang mga ito sa silid. Kinagabihan, naging busy siya kung paano makikita muli ang kanyang ina. Nag-aral at nagbasa rin siya ng maraming aklat, pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na sumali sa science fair ng eskwelahan. Katulong niya rin sa paggawa ulit ang kaibigan niyang si Gob, hanggang sa napabayaan na lang niya ang mga pamilya na gusto siyang makausap. Kinabukasan, may importanteng laro si Gob ng baseball pero nagreklamo ito kay Mildred na hindi daw siya makatulog, dahil buong gabi daw na gumagawa ng project itong si Luis. Pagkatapos ay kinausap ng maestra yung isa habang may ginagawa. Ipinapaliwanag naman nung bata ang kanyang bagong imbensyon pero late na daw siya, kaya nagmadali itong dinala yung aparato sa labas. Sa science fair, may maingay na scientist at sinabing hindi pa daw siya nakakatulog ng 8 araw, kasama rin ang coach bilang qualified judge daw sa araw na yun. Una sa kompetisyon ay ang volcano ni Pekowski, pero nung ginalaw niya yung lever, wala namang nangyayari sa bulkan. Nagalit sa kanya yung coach dahil sa palpak nitong project, kaya pinatatakbo niya yung bata ng 20 laps sa buong gilid ng gym. Samantala, may parang sumusunod kay Luis na bata, pero hindi niya ito pinansin at inihanda na lang ang kanyang aparato sa lamesa. Ilang sandali ay hinila siya ng kaninang bata at nagtanong kung may nakita daw ba siyang matangkad na lalaki na may bowler hat. Nagpakilala rin ito bilang si Wilbur ng Time Continuum Task Force at nandito daw siya para protektahan yung bida. Dinagdag din ito na ang lalaking may bowler hat ay may ninakaw na time machine, at nasa peligro daw ngayon ang buhay niya. Sa backstage, may misteryosong lalaki ang nakita si Luis at sorpresang lumipad ang sombrero nito para magmatsyag. Nagkaroon din ito ng mechanical legs at palihim na pumunta sa kanyang science project. Oras na para magbigay ng presentasyon itong bida sa mga judges. Ipinaliwanag niya ano kaya kung magagawa nating matandaan muli ang dati nating mga memorya. Kaya ipinakita niya sa lahat ang memory scanner, at tinanong ng teacher kung paano ito gagana. Una, kailangan daw pindutin yung keypad ng nais na oras, pagkatapos may laser na mag-iiska ng iyong cerebral cortex, kung saan nakaipon ang lahat ng memorya. Di niya alam ay sinira kanina ng robot yung project niya at nung umaandar na ito, lumipad yung LSC sa buong silid na sumira din ang ilaw sa kisame. Pumutok din yung bulkan ni Pekowski na tumapon sa mga judges, sumunod ay na-activate yung sprinkler kaya nagkagulo ang lahat sa buong science fair. Gustong humingi ng tawad nung bata pero hindi siya pinansin ng kanyang teacher, nagalit tuloy si Luis at iniwan yung science project niya. Ito namang misteryosong lalaki, ay ginamit ang pagkakataon para kunin yung kanyang imbensyon na inayos din nung robot. Sa rooftop, galit na pinunit nung bata ang blueprint sa kanyang notebook dahil sa nabigo nitong eksperimento. Nagtatago rin sa likod yung bata kanina na si Wilbur, at nung lapitan niya ito ay sinabi sa kanya na kailangan niya daw bumalik sa science fair at ayusin yung kanyang memory scanner. Dagdag ni Wilbur na galing siya sa future at hinahabol siya ngayon ng bowler hat guy, na ginamit yung time machine. Pero tumangging paniwalaan yun ni Luis at sinabing nababaliw lang ito. Para patunayan na sa future siya nanggaling, isinakay ni Wilbur yung bida sa kanyang flying car at sobrang hindi makapaniwala sa nakikita itong si Luis. Tinanong niya kung saan daw sila pupunta at sinagot siya na walang iba kundi sa future, sabay na palibutan sila ng nakakabulag na liwanag.
Sumunod ay namangha siya sa makabagong syudad sa di kalayuan, at sa loob nito ay ang advanced civilization na gumagawa ng building sa isang iglap lang. Nagta-travel din ang mga tao gamit ang malalaking bubbles, at ipinahayag ni Lewis na hindi siya makapaniwala na totoo ngang may time machine. Ang susunod nila daw na gagawin ay ayusin yung memory scanner niya, pero ang gusto talaga ng bida ay makabalik sa nakaraan para sabihan ang ina na wag siyang ipamigay. Wag daw yun, sabi ni Wilbur, kaya nag-away itong dalawa kung sino ang kokontrol ng time machine. Hanggang sa nasira nila yung manibela at tuluyang nawala sa kontrol yung kotse nila. Buti na lang ay ligtas silang nakalapag sa lupa at nag-alala si Wilbur kung paano niya ito ipapaliwanag sa kanyang mga magulang. Nagmungkahi na lang siya na kailangan ni Lewis na ayusin ito. Gagawin lang yun ng bida kung ang kapalit ay babalik sila sa nakaraan para makita yung kanyang ina. Samantala, nagpunta yung bowler hat guy sa Inventco, dala ang imbensyon, para na rin makipag-usap sa may-ari ng kumpanya. Ilang sandali, ay handa na daw siyang kausapin ng board members pero nawawalan ito ng kumpiyansa na gawin yon. Sinabi ng sombrero na magagawa niyang gawin ang lahat basta sundin lang daw nito ang kanyang sasabihin. Sa kabilang silid, nagpakilala yung kalaban sa mga tao habang nasa labas ng bintana yung kasama na binibigyan siya ng mga sasabihin. Tinanong ng CEO kung anong tinitignan niya sa labas kaya sinarado yung bintana ng window blinders. Balik sa imbensyon, tumakbo siya sa napakahabang lamesa para isuot sa boss yung helmet. Sumunod ay buksan na daw niya yung aparato kaya nagmadali itong bumalik, pero walang ideya yung bowler hat guy kung paano ito pagaganahin. Nahulog tuloy ito sa may lamesa at nagawang mahila rin tuloy yung boss sa harap ng lahat kaya parehas silang bumagsak. Balik sa bida, nagpunta sila sa bahay nung kasama at dito, binati sila ng robot na si Carl. Natuwang makakita si Lewis ng nagsasalitang robot kaya nagpakilala rin ito, pero natakot sa kanya si Carl at nagmadaling tumakas ng silid. Sinundan naman ni Wilbur yun gamit ang transport tube, at nung makausap niya si Carl, nagpapanik ito dahil baka mabago daw ng time machine ang nakaraan. Ipinaliwanag ng bata na itatago lang nila si Lewis sa may garahe para ayusin nito yung time machine. Pagkatapos ay babalik sila sa science fair para ayusin din yung memory scanner, at maayos yung space-time continuum na parang walang nangyari. Pero nag-calculate yung robot ng mga numero, at sinabi sa kanya na 99.9% ay mabibigo lang siya. Hindi naman nag-alala tungkol doon yung bata at hiningi na lang yung blueprint. Napunta si Lewis sa may hardin at dito, nakilala niya ang eccentric na matanda na si Bud. Ipinaliwanag ng bida na kailangan niyang makabalik sa garahe, kaya tinulungan naman siya nito. Napunta nga lang sila sa loob ng mansyon kung saan may nakita silang babae. Sabay nilapitan din ng isang lalaki at nag-request na orasan daw niya ang kanyang takbo. Sa kabilang silid, nakilala rin ni Lewis ang 3 pang miyembro ng pamilya. Isa na rin dito ay yung may hawak na puppet, na ginigaya ang asal ng kanyang mommy. Pinakilala rin sa kanya ang nanay ni Wilbur, na ngayon ay gumagawa ng concert kasama ang kumakanta na amphibian. Pagkatapos ay binigyan siya ng maracas para sumabay sa magandang musika nilang lahat. Habang nagsama-sama ang buong pamilya, ginamit niya itong pagkakataon para tumakas, at nabunggo naman si Wilbur sa may pasilyo. Sa madilim na silid, tinanong niya ito kung sino-sino ang mga nakilala niya, na isa-isa namang sinabi lahat ang mga pangalan nila at na memorya nung bida. Pinakita naman ni Wilbur ang kumpanya ng pamilya sa labas, na may motto na Keep Moving Forward. Inimbento daw kasi ng tatay niya ang mga robot, time machine, at saka mga travel tube. Bago niya naimbento ang time machine, nagkaroon muna ito ng mga prototype at ipinakita rin niya lahat yun sa kasama. Lahat ng mga ito ay puro palpak, pero hindi pa rin siya sumuko, hanggang sa naimbento niya ang kauna-unahang nagwo-work na time machine. Nagkaroon tuloy ng bagong motibasyon si Lewis na ayusin yung sasakyan, at ilang sandali, sumakay sila dito at lumipad. Pero di inaasahang nasira din ito ng tuluyan. Samantala, nasa likod lang pala ng bakuran itong mga kalaban, pagkatapos ay binigyan siya ng mini Doris para makapag-espiya siya sa loob ng walang nakakakita. Sa loob ng bahay, nakita nila sa wakas yung 2 bata at nag-iisip yung bowler hat guy kung ano ang susunod na gagawin. Dumating yung hapunan at pinaghanda ng maliliit na robot ang pagkain ng buong pamilya. Pagkatapos ay kinausap muna ni Carl si Wilbur sa ilalim ng lamesa at tinanong kung ano pang ginagawa ni Lewis sa panahon nila. Gusto namang tanggalin ng ina yung sombrero nung bida kaya nagbigay ng signal si Wilbur na pigilan daw siya. Tumira ng cannon meatball yung lalaki sa pisngi nung nanay, kaya nagalit ito at hinamon ng away yung kapatid.
Tumira ulit ng maraming cannon meatball yung lalaki pero nasasalag lang iyon ni Franny, at tumetama ang mga ito kung saan-saan. Ang huli ay ginamit niya ang spicy Italian sausage, na eksaktong pinabalik ng babae kaya napabagsak yung isa, pagkatapos ay sumuko na rin. Balik sa kalaban, ginamit niya si Mini Doris para isuot iyon sa isang nagsasalita na amphibian at napasa ilalim sa kanyang kontrol. Pinapunta niya ito sa hapagkainan, at inutusan din na dakpin yung bida pero nagreklamo ito dahil maliliit lang daw ang kanyang mga kamay. Sumunod ay nag-celebrate si Franny na nakilala nila ang batang si Louis, kaya nagpasalamat yung bida sa kanila at sana daw, may pamilya siyang katulad din nila. Naputol ang kanilang hapunan nang may makitang dinosaur sa labas ng bakuran. Sabay inilabas ng isang babae yung laruan niyang tren at binunggo yung dinosaur, na hawak na ngayon si Louis. Buong tapang na nagsama-sama ang pamilya ng mga Robinson para kalabanin ito. Pagkatapos ay tinira ito ng cannon na may giant squid na pumatong sa ulo ng dinosaur. Humagas sa ere yung bida na nasalo naman ng sasakyan. Sumunod ay nagtulong-tulong yung iba para ibagsak sa lupa yung dambuhala. Tinira naman ng maraming sticky cheese yung dinosaur hanggang sa matabunin ito, pero nung lapitan nila ay biglang nakalaya yung kalaban kaya lahat ay tumakbo papalayo. Magaling itong T-Rex at nasalo yung sasakyan sa ere, pagkatapos ay tinanggal nito yung takip pero nakatakas sa malayo itong si Louis. Patuloy na hinabol siya paakyat ng burol, hanggang sa marating niya ang isang corner ng bahay, at mukhang hindi siya naaabot ng maliliit nitong mga kamay. Tinanong nung kalaban bakit ayaw pa nitong dakpin yung bata. Sumagot naman ito at sinabing may malaki daw siyang ulo, at maiksi na mga kamay. Niligtas siya ni Wilbur, kaya ito na ngayon ang hinahabol ng dinosaur. Nilapitan naman sila ng buong pamilya, sabay sa unang pagkakataon ay niyakap siya ng ina dahil sa sobrang nag-alala ito. Nagmungkahi rin si Franny na kung gusto daw niya na manatili dito, at maging isa sa mga Robinsons. Hindi makapaniwala yung bata na gustong ampunin, kaya hindi ito nagdalawang isip na pumayag sa inalok sa kanya. Dahil dito, napilitan tuloy na alisin ni Wilbur yung sombrero kaya pinagalitan siya kung bakit niya daw dinala si Louis dito sa bahay. Nalaman tuloy na nanggaling pala siya sa nakaraan, kaya nagbago ang isip ng nanay, at sinabing kailangan niya daw na bumalik sa tamang panahon niya. Umamin din si Wilbur na hindi rin niya dadalhin sa nakaraan si Louis para makita ang ina, at nang marinig ng bida yon, nagalit ito sabay tumakbo siya sa malayo. Sa kanyang pag-iisa ay kinausap naman siya ng kalaban at nangako ito na gagawin niya ang nais ng bata. Ang gagawin lang daw niya ay ayusin muli yung memory scanner, pagkatapos ay dadalhin niya daw siya para makita ang tunay niyang ina. Sinakay niya sa time machine yung bida sa sasakyan, at nakita ni Wilbur ang pag-alis nila. Matapos naman ayusin yung project ay itinuro niya kung paano ito pagaganahin, at hinihiling na ngayon na dalhin na siya para makita ang nanay nito. Umamin din yung bowler hot guy na siya talaga si Goob, kaya nagtaka ulit yung bida kung anong nangyari sa kanya. Nagsimula ito nung araw ng baseball match finals, mananalo na sana sila pero nakatulog siya sa gitna ng laro. Kaya walang pamilya ang gusto siyang ampunin dahil nagagalit ito na nakatulog daw siya sa finals ng baseball. Hanggang sa lumaki siya ay sinisi nito ang sarili, pero napagtanto niya na hindi pala niya kasalanan ang nangyari. Hindi kasi siya nakatulog noon dahil busy si Louis sa pagtapos ng kanyang mga project. Habang nasa tapat naman siya ng gusali, ay nakilala niya rin dito ang robot na si Doris. Kinagabihan, nakita niyang hindi nilock nung bata yung garage door, kaya ginamit niya itong pagkakataon para nakawin yung isang time machine. Humingi ng tawad sa kanya si Louis at nagpayo na hindi daw dapat siya mag-focus sa mga negatibong nangyari sa kanya. Pagkalabas nila, tumakbo palayo itong bida at sumama siya kay Carl at Wilbur na nagpaalam din sa kalaban. Pero natuloy pa rin ang plano ng bowler hot guy at dinala yung memory scanner sa nakaraan. Na-impress sa kanya yung mga board members at natuloy yung pirmahan ng kontrata para sa kanyang imbensyon. Dahil dito, naglaho sa harap ni Louis ang anak niyang si Wilbur, nagbabago rin ang buong kapaligiran dahil tuluyang nabago nung kalaban ang nakaraan. Sa garahe, napanood niya kung ano yung ginawa ni Goob, at kinuha rin yung blueprint para gumawa ng marami pang robot na katulad ni Doris. Dahil dito, nagkagulo ang mga tao sa mundo na sobrang pinagsisihan naman ng kalaban. Pagkatapos noon, ay inatake siya ng mga tao kaya pumasok sa loob ng sasakyan yung bida. Mabilis namang inayos ito para gumana yung kotse, sabay matagumpay niya itong napalipad sa ere pero hinabol pa rin siya ng malaking Doris sa likuran. Nagpatuloy ang habulan at sinusubukan na ngayong buksan ng mga robot yung salamin.
Buti na lang ay nakapasok siya sa may gusali at sa loob nito ay nagsisi siya kung bakit inimbento niya yung sombrero. Pero may plano pa siyang baguhin ang future at binalik niya muli yung time machine sa nakaraan na panahon. Ito yung araw na pinirmahan ni Gob yung kontrata at sinabihan ito na tumigil na siya. Ginagamit lang daw siya nung robot na yan kaya nagalit si Doris. Aatakihin na sana nito yung bida pero sinabi sa robot na hinding-hindi niya daw gagawin ang katulad niya. Pagkatapos noon, ay unti-unting naglalaho si Doris hanggang sa tuluyang mawala, sabay niyaya si Gob na sumama daw sa sasakyan. Sa future, nagtagumpay nga si Louis dahil nagbalik na muli sa dating sigla ang buong paligid, at bumalik rin sa dating anyo ang anak niyang si Wilbur. Inatake naman nito bigla si Gob kaya inawat siya nung bida at sinabing matalik ko siyang kaibigan. Natapos ang pelikula na nakilala ng personal ni Louis ang kanyang sarili na malaki na. Naisinisi naman ang lahat kay Wilbur ang pagkawala ng time machine. Pagkatapos ay ipinakita rin sa kanya ang malawak nitong laboratorio kaya namangha ng sobra dito yung bata. Bumalik din siya sa nakaraan at sumigaw sa kaibigan na gumising na, kaya nagawa ni Gob na makuha yung bola at nanalo sila. Pagkatapos ay nagdiwang ang mga ka-teammate niya.